Ang batas ng Diyos.org. Ang Sabat at ang araw ng pagsamba sa simbahan, dalawang magkaibang bagay. Ano ang araw ng pagsamba sa simbahan? Walang utos tungkol sa isang partikular na araw ng pagsamba. Magsimula tayo sa puntong pinakadirekta. Walang utos mula sa Diyos na nagsasabi kung anong araw dapat dumalo ang isang Kristiyano sa simbahan. Ngunit may utos na nagsasaad kung anong araw siya dapat magpahinga. Maaring ang Kristiyano ay Pentecostal, Baptist, Katoliko, Presbyterian o mula sa alinmang denominasyon at dumadalo sa mga pagsamba at pag-aaral ng Biblia tuwing linggo o sa alinmang araw. Ngunit hindi siya ligtas sa tungkuling magpahinga sa araw na iniutos ng Diyos, ang ikapitong araw. Maaring sumamba sa anumang araw. Hindi kailanman nagtakda ang Diyos ng tiyak na araw kung kailan dapat sambahin siya ng kanyang mga anak dito sa lupa. Hindi Sabado, hindi Linggo, hindi Lunes, Martes, at iba pa. Anumang araw na nais ng isang Kristiyano na sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, papuri at pag-aaral, maaari niya itong gawin, mag-isa, kasama ang pamilya o kasama ang kapwa mananampalataya. Ang araw ng kanyang pagtitipon upang sambahin ang Diyos ay walang kaugnayan sa ikaapat na utos at hindi rin konektado sa alinmang utos ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang utos tungkol sa ikapitong araw, pagpapahinga, hindi pagsamba, ang focus. Kung talagang nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay pumunta sa tabernakulo, templo o simbahan tuwing Sabat o Linggo, tiyak na binanggit niya ang mahalagang detalyeng ito sa utos. Ngunit, gaya ng makikita natin sa ibaba, hindi ito kailanman nangyari. Ang utos ay nagsasabing huwag tayong magtrabaho o mag-utos sa sinuman, pati mga hayop na magtrabaho sa araw na itinalaga at pinabanal ng Diyos. Ano ang dahilan ng Diyos sa paghiwalay ng ikapitong araw? Bilang isang banal na araw, hiwalay, itinalaga, ang Sabat ay binanggit ng Diyos sa maraming bahagi ng banal na kasulatan, simula pa lamang sa linggo ng paglalang. At tinapos ng Diyos sa ikapitong araw ang gawaing kanyang ginawa, at siya ay nagpahinga, Shabbat, sa araw na iyon mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at pinabanal ito, Kadosh, sapagkat sa araw na iyon siya ay nagpahinga mula sa lahat ng gawaing kang nilikha at ginawa. Genesis 2:2-3. Sa unang pagbanggit na ito sa Sabat, inilatag ng Diyos ang pundasyon ng utos na kanyang ibibigay ng mas detalyado sa hinaharap, at ito ay, una, inihiwalay ng manlalalang ang araw na ito mula sa 6 na araw na nauna rito, Linggo, Lunes, Martes at iba pa. Ikalawa, siya ay nagpahinga sa araw na ito. Alam natin siyempre na hindi kailangang magpahinga ng manlalalang dahil ang Diyos ay Espiritu, Juan 4:24. Gayunman, gumamit siya ng wikang makatao na tinatawag sa teolohiya na anthropomorphism, upang may pakita kung ano ang inaasahan niyang gawin ng kanyang mga anak sa lupa tuwing ikapitong araw, magpahinga sa Hebreo, Shabbat, ang Sabat at ang kasalanan. Ang katotohanang ang pagpapabanal o paghiwalay ng ikapitong araw mula sa ibang mga araw ay nangyari sa napakaagang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan ay may malaking kahulugan. Ipinapakita nito na ang kagustuhan ng manlalalang na tayo'y magpahinga sa partikular na araw na ito ay walang kaugnayan sa kasalanan, sapagkat sa panahong iyon ay hindi pa umiiral ang kasalanan sa mundo. Ipinahihiwatig nito na sa langit at sa bagong lupa, patuloy tayong magpapahinga tuwing ikapitong araw. Ang Sabat at ang Judaismo. Mahalaga ring tandaan na ito ay hindi isang tradisyon ng Judaismo, sapagkat si Abraham, ang pinagmulan ng mga Judyo, ay lilitaw pa lamang makalipas ang ilang siglo. Sa halip, ito ay paraan ng Diyos upang ipakita sa kanyang tunay na mga anak sa lupa ang kanyang sariling ginagawa sa araw na ito, upang atin siyang tularan gaya ng ginawa ni Jesus. Tunay na tunay, sinasabi ko sa inyo, ang anak ay hindi makagawa ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang kanyang nakikita na ginagawa ng Ama, sapagkat ang anumang gawin ng Ama, iyon din ang ginagawa ng anak. Juan 5:11. Karagdagang detalye sa ikaapat na utos, ang ikapitong araw sa Genesis. Ito ang sanggunian sa Genesis na higit na nagpapalinaw na inihiwalay ng manlalalang ang ikapitong araw mula sa lahat ng iba pang mga araw, at ito ay isang araw ng kapahingahan. Hanggang sa puntong ito sa Biblia, wala pang tiyak na tagubilin ng Panginoon kung ano ang dapat gawin ng tao na nilalang isang araw bago ang Sabat sa ikapitong araw.
Tanging noong nagsimula ng maglakbay ang bayang hinirang patungong lupang pangako ibinigay ng Diyos ang mga detalyadong tagubilin tungkol sa ikapitong araw. Pagkatapos ng 400 taon ng pamumuhay bilang mga alipin sa isang paganong lupain, kinailangan ng mga Israelita ng paglilinaw tungkol sa Sabath. Ito ang mismong isinulat ng Diyos sa tapyas na bato upang maipakita sa lahat ng utos ay mula sa Diyos mismo at hindi mula sa tao. Buong paglalahad ng ikaapat na utos. Narito ang isinulat ng Diyos tungkol sa ikapitong araw ng buo. Alalahanin mo ang Sabath, Shabbat, upang ito'y ipangilin, Kadesh. 6 na araw kang magtatrabaho at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain, mlara, ngunit sa ikapitong araw, umashivii, ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, niyang iyong anak na lalaki, niyang iyong anak na babae, niyang iyong aliping lalaki, niyang iyong aliping babae, niyang iyong hayop, niyang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabath, at ito'y kanyang pinabanal. Exodo 28-11. Bakit ang utos ay nagsisimula sa pandiwang alalahanin? Paalala sa isang umiiral ng gawain. Ang pagsisimula ng utos sa pandiwang alalahanin, Zakar, ay nagpapakita na ang pagpapahinga tuwing ikapitong araw ay hindi isang bagong bagay sa kanyang bayan. Dahil sa kanilang pagiging alipin sa Egipto, hindi nila ito nagagawa ng tama o regular. At pansinin, ito ang pinakadetalyadong utos sa 10 utos, sumasakop sa halos 3 bahagi ng mga talatang naukol sa mga utos. Ang focus ng utos. Maari tayong humaba sa pagtalakay sa bahaging ito ng Exodo, ngunit nais kong ituon ang pansin sa layunin ng pag-aaral na ito, upang ipakita na hindi kailanman binanggit ng Panginoon sa ika-4 na utos ang tungkol sa pagsamba, pagtitipon sa isang lugar upang umawit, manalangin o mag-aral ng Biblia. Ang binigyang diin niya ay ang pag-alala na ang araw na ito, ang ikapitong araw, ang kanyang pinabanal at inihiwalay bilang araw ng pagpapahinga. Obligasyon ng pagpapahinga para sa lahat. Napakaseryoso ng utos ng Diyos tungkol sa pagpapahinga tuwing ikapitong araw na pinalawak pa niya ito upang isama ang mga panauhin, mga dayuhan, mga empleyado, mga alila, at kahit ang mga hayop na malinaw na nagpapakita na walang gawaing sekular ang pinahihintulutan sa araw na ito. Ang gawain ng Diyos, pangunahing pangangailangan at mga gawa ng kabutihan sa araw ng Sabath. Ang mga turo ni Jesus tungkol sa Sabath. Nang siya ay namuhay sa lupa, malinaw na itinuro ni Jesus na ang mga gawain na may kaugnayan sa gawain ng Diyos sa lupa. Juan 5:17, mga pangunahing pangangailangan ng tao gaya ng pagkain. Mateo 12:1 at mga gawa ng kabutihan para sa kapwa. Juan 7:23 ay maaring gawin at dapat gawin sa ikapitong araw nang hindi nilabag ang ika-4 na utos. Pagpapahinga at pagkagalak sa Diyos. Sa ikapitong araw, ang anak ng Diyos ay nagpapahinga mula sa kanyang gawain. Sa gayon ay tinutularan ang kanyang ama sa langit. Sinasamba rin niya ang Diyos at nagagalak sa kanyang kautusan. Hindi lamang sa ikapitong araw, kundi sa lahat ng araw ng linggo. Minamahal at kinalulugdan ng anak ng Diyos ang pagsunod sa lahat ng itinuro ng kanyang ama. Mapalad ang taong hindi lumalakad ayon sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni naupo sa upuan ng mga mapanlait. Sa halip, ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon at kanyang pinagbubulay-bulayan ito araw at gabi. Awit 1:1-2. Tingnan din awit 48, 112:1, 111:11, 111:35, 111:35, 111:48, 111:72, 111:72. Job 23:12. Jeremias 15:16. Lucas 2:37. Unang Juan 5:3. Ang pangako sa Isaías 58, 13-14. Ginamit ng Diyos ang propetang si Isaías upang ipahayag ang isa sa pinakamagagandang pangako sa Biblia para sa mga sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Sabath bilang araw ng kapahingahan. Kung iyong iingatan ang iyong paa sa paglapastangan sa Sabath, sa paggawa ng iyong sariling kalooban sa aking banal na araw, at yung tatawagin ng Sabat na kalugod-lugod, banal at marangal sa Panginoon, at yung pararangalan nito na hindi ginagawa ang iyong mga sarili mong lakad,
ni hinahanap ang iyong sariling kalooban, ni nagsasalita ng mga walang kabuluhang salita. Kung magkagayon ay magagalak ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa matataas na dako ng lupa at pakakainin kita ng manang iyong amang si Jacob, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita nito. Isaias 58:13-14. Ang mga pagpapala ng Sabath ay para rin sa mga hentil, ang mga hentil at ang ikapitong araw. Isang napakagandang pangako ang iniuukol sa mga nagnanais ng pagpapala ng Diyos na may kaugnayan sa ikapitong araw. Sa parehong propeta, higit pang binigyang linaw ng Panginoon na ang mga pagpapala ng Sabath ay hindi para lamang sa mga Judyo. Ang pangako ng Diyos sa mga hentil na nagpapakabanal sa Sabath. At tungkol sa mga hentil, Fikhar, na kumakapit sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya, upang ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, ang lahat ng nag-iingat ng Sabath na hindi nilalapastangan at yumayakap sa aking tipan ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagagalaking ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Isaias 56:6-7. Sabado at mga gawain sa simbahan pagpapahinga sa ikapitong araw. Ang masunuring Kristiyano, maging siya man ay isang mesyanikong Judyo o isang hentil, ay nagpapahinga sa ikapitong araw, sapagkat ito at wala nang iba pa ang araw na iniutos ng Panginoon na dapat ipangilin. Kung nais mong makipag-ugnayan sa iyong Diyos ng kasama ang iba o sumamba sa Diyos kasama ang mga kapatid kay Kristo, maaari mo itong gawin kailanman may pagkakataon. Karaniwang nangyayari ito tuwing Linggo at maging sa Miyerkules o Huwebes, kung kailan maraming simbahan ang may mga panalangin, pagtuturo, pagpapagaling, at iba pang mga gawain. Pagdalo sa sinagoga tuwing Sabado. Ang mga Judyo noong panahon ng Biblia, gayon din ang mga makabagong Orthodox na Judyo, ay dumadalo sa mga sinagoga tuwing Sabado dahil mas praktikal ito, yamang hindi sila nagtatrabaho sa araw na ito bilang pagsunod sa ikaapat na utos, si Jesus at ang Sabath, ang kaniyang regular na pagdalo sa templo. Si Jesus mismo ay regular na dumadalo sa templo tuwing Sabado, ngunit hindi niya kailanman ipinahiwatig na ginagawa niya ito dahil bahagi ito ng ikaapat na utos, sapagkat hindi nga ito bahagi ng utos. Naglingkod si Jesus para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa araw ng Sabath. Si Jesus ay abala sa paggawa ng gawain ng kanyang Ama sa 7 araw ng linggo. Ang aking pagkain, sabi ni Jesus, ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Juan 4:34. At sinabi rin niya, ngunit sinagot sila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at ako rin ay gumagawa. Juan 5:17. Tuwing Sabath, kadalasan ay doon niya natatagpuan ang pinakamaraming tao sa templo na nangangailangan na makarinig ng mensahe ng kaharian. Pumunta siya sa Nazareth, kung saan siya lumaki, at pumasok siya sa sinagoga sa araw ng Sabath ayon sa kanyang nakaugalian. Tumayo siya upang bumasa. Lucas 4:16. Ang turo ni Jesus sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Ang tunay na alagad ni Kristo ay humuhubog ng kanyang buhay ayon sa kanyang halimbawa sa lahat ng aspeto. Malinaw niyang ipinahiwatig na kung mahal natin siya, tayo ay susunod sa Ama at sa Anak. Hindi ito utos para sa mahihina, kundi para sa mga ang paningin ay nakatuon sa kaharian ng Diyos at handang gawin ang lahat upang makamtan ang buhay na walang hanggan, kahit pa ito'y magdulot ng pagtutol mula sa mga kaibigan, simbahan o pamilya. Ang batas ng Diyos.org, ang utos tungkol sa buhok at balbas, ang zitzit, ang pagtutuli ang Sabath, at ang pagbabawal sa ilang pagkain ay halos lubusang binabalewala ng buong Kristyanismo. At ang mga tumatangging sumunod sa karamihan ay tiyak na makararanas ng pag-uusig gaya ng sinabi sa atin ni Jesus. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng tapang, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan. Makikita ang sharing ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos sa site na ambatasnangdiyos.org.